Sa Navotas, balikulungan ang isang suspect na nahulihan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Nang makakuha ng senyales mula sa nagkunwaring buyer, agad nagtakbuhan ng mga operatiba ng Drug Enforcement Unit ng Northern Police District. Ito, bakit mo? Ha? Arestado ang subject ng buy-bust operation. Tayo ka. Tayo. 5 gramo lang ng shabu ang kanilang transaksyon. Yun yung pera, no? Lapag mo. Lapag mo. Pero nakuha na ng suspect ng 35 grams na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. May pagdadalhan pa siya at may mga nauna pang napagbentahan. Ang bentahan nangyari sa gilid ng kalsada na siya raw palang modus ng suspect. Pag ginagawa yan, mabilisan lang yan. Pagkaabot ng pera, then abot ng item, that's push na. Mas mabilis daw ang transaction sa gabi base dun sa statement niya. Dati na rin nahuli noong 2016 ang suspect dahil din sa droga. Based dun sa information, kaya niyang makapagbigay ng 50 grams to 100 grams ng illegal drugs. Naiyak na lang ang suspect na makausap namin kanina. Ba't ka nasangkot sa drugs? Sa korte na lang po ako magpapaliwanag. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Naipasa na ang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget pero tila hindi pa rin tapos ang usapin sa pondo ng mga programang nakapaloob dito. Mayroong mga tinanggal at pinapabalik ang Pangulo pero pinapayagan ba yan sa saligang batas? Ang paliwanag ng Budget Department sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si DILG Secretary John Vic Remulla nagsabi, pinabalik ni Pangulong Marcos sa budget ng pambansang pulisya ang tinanggal na pondo para sa Information Technology Project ng PNP, habang tinanggal naman ang dinagdag na 500 million na Intelligence Fund sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. As instructed by the President, Sabi ng Department of Budget and Management, hindi raw bago ang nangyari sa 2025 budget na hindi nasunod ang orihinal na budget na isinumite ng Pangulo sa bersyong inaprubahan ng mga mambabatas. At kahit naipasa ng national budget, normal daw na gawa nito ng remedyo tulad ng ginagawa ngayon ng Pangulo at kanyang mga departamento basta na ayon sa mga probisyon ng GAA. Pero hindi raw basta-basta at may kaakibat na proseso. Ang titignan muna dyan is it savings? So may definition yung savings natin. It's either abandonment, talagang hindi na siya gagawin, or na-complete yung original project na pinaglagyan, which is ito nga sabi nyo, Intel. Na-complete siya, and yung isa naman yung because of efficiency. Nakatakda sa mismo mga probisyon ng GAA kung hanggang saan ang kapangyarihang magrekomenda at mag-aproba sa mga pagbabago sa budget. Kung ang sekretary ng departamento, sekretary ng DBM o mismo ang Pangulo. Hindi pa sinasabi ng DBM kung saan kukunin ang budget para sa IT project ng PNP at kung ano mangyayari sa tatanggaling 500 million na Intelligence Fund. Bukod sa savings, isa pang pwedeng pagkunan ng pondo para sa priority project ang Contingent Fund. 13 billion pesos yan para sa 2025. At ang pinakahuli, pwede rin bigyan prioridad ang isang proyekto para mapondohan sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, pasok sa GAA ang partikular na paglalaanan ng pondo pero nakadepende ito sa savings o panibagong pagkukunan tulad ng loan. Sa 2025 budget halimbawa, nailagay sa unprogrammed appropriations ang bahagi ng pondo para sa ayuda sa ilalim ng 4-piece program ng DSWD. 41.8 billion ang hinihingi ng kagawaran para rito. Ang number one doon is dapat may excess revenue. So only then kung merong certification ang Treasury na may excess revenue, then that's the only time na we can look at the unprogrammed appropriation as the source. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bukod sa kanilang upcoming film, magbabalik tambalan din sa TV screen sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Up for a challenge na may kasamang excitement ang dalawa dahil sa panibagong genre na kanilang gagawin after almost a decade. Makichika kay Nelson Canlas. Ang kilig at kulitan sa TikTok.
ng mag-asawang Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Dadalhin nila sa telebisyon. Bagong taon, bagong proyekto at bagong genre para sa kanilang pagbabalik tambalan. Diba may sakit ka? Bakit ka umiinom? 2015 ang huling kapuso drama series ng Jenden na My Faithful Husband. At ngayon, isang action drama series naman ang kanilang gagawin. Inspired ang dalawa na gawin ang first action team-up nila at sisiguraduhin daw nila na ipupush nila ang limit ng isa't isa. Maganda siya kasi iba, bago. First time namin gagawa ng ganong klaseng genre. Kahit kami dalawa na-excite kami nung nalaman namin na iba siya sa mga nagawa namin na projects noon. Kailangan namin talagang paghandaan yung mga sarili namin, kailangan namin i-ready yung mga katawan namin dahil marami kami mga eksena na gagawin dito, may nag-require ng mga stunts, mga fight. Natagalan daw ang pagtatambal ng Kapuso Drama King at ng Kapuso Ultimate Star dahil hinintay nila muna na nasa tamang edad ang kanilang bunsong si Dylan. Yung baby namin, at least kahit papaano ngayon, mas kampante na kami na iwan siya dahil alam na namin na kaya na siya ng mga mag-aalaga sa kanya. Sabi ko nga, hindi ako mag-work hanggat hindi pa dumarating yung point na nakakapagsalita at nakakasumbong na siya. Para alam ko na kung ano yung mga nangyari sa araw niya, gano'n. Kasi ngayon marunong na talaga. Garantisado na raw ang mga action scenes, lalo't kasama nila ang tulad ni Roy Benson. Samahan pa ni na Altan Tay, Zoren Legaspi at Allen Dizon. Makakasama rin nila no less than Miss Nova Villa, pati ang beauty queen actress na si Marina Benipayo. Magbabalik Kapuso naman sina Sam Pinto at Joros Gamboa. At marami pang mga baguhang aktor na magbibigay kulay sa proyekto. Drama ba to? Paano na ngayon yung comedy ko? Hindi, mas action, baka pag-actionin kayo. Action? Kaya ko yun. Sabi nga ni Direk, ano daw meron daw akong double. Ayoko mag-double. Max, no? Mas masarap laruin yung drama, action, comedy. Kasi sa mga tao ngayon, ang hinahanap nila yung kung paano mo titimplahin yung mga genre and paano mo i-deliver at ikikwento. So, yun yung exciting doon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Hindi lang daw mga scammer ang bumibili ng text blast machine gaya ng nakupiska mula sa isang Malaysian national, kundi pati ilang politiko. Nagagamit umano yan sa pangangampanya at black propaganda, kaya babala ng DICT, voluntaryo na yang isuko. Nakatutok si June Veneracion. Ilang beses na raw naglabas-masok sa Pilipinas ang Malaysian national na naaresto dahil sa pagbebenta umano ng ipinagbabawal na text blast machine. Ito yung gamit na kaya magpadala ng libu-libong text message na hindi dumadaan sa cell site. Hinala ng Department of Information and Communications Technology. Hindi lang mga scammer ang nabentahan ng Malaysian national, kundi pati mga kumakandidatong politiko. Nahuli namin yung supplier, no? So it's just a matter of time na malalaman namin kanino niya binenta yan. At oras na malaman namin, hahabulin namin kayo. So, habang hindi pa, kung i-voluntarily surrender niyo yung mga equipment na yan, edi hindi kayo magkakakaso. Sa monitoring ng Department of Information and Communications Technology, tumataas daw ang iligal na bentahan ng mga text blast machine kapag papalapit ang eleksyon dahil nagagamit daw ito ng mga kandidato. Ang makabagong bersyon na nakuha sa Malaysia National, nagkakahalaga raw ng 600,000 pesos. Hindi gaya ng mga naunang bersyon, mas maliit na raw ito at kayang ilagay kahit sa loob ng backpack. Hindi lang daw sa pangangampanya pabor sa isang kandidato pwede itong magamit, kundi pati sa black propaganda. Iniimbestigahan pa kung paano na ipasok sa bansa ang illegal na gamit. I need to warn our candidates, no? Because we will be monitoring. So oras na may ma-monitor kami ng mga text blasters in operation, we will definitely confiscate that, file appropriate criminal charges, and perhaps file whatever charges we should do, even in the COMELEC. Sa harap ng inaasahang pagkalat na naman ng tax blast, may payo ang DICT sa mga botante. Kung makatanggap kayo ng text blast galing sa certain candidates,
wag nyo na po iboto yun. Sabi ng DICT, ang mga text blast machine din daw ang ginagamit ngayon ng mga scammer matapos maipasara ang mga pogo na ginagamit sa scamming operation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, posibleng magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa na ayon sa Pag-asa ay isa na ring epekto ng La Nina. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Palawan, Mindoro Provinces, Quezon at Bicol Region. Posible rin ang ulan sa ilang lungsod ng Metro Manila bukas lalo bandang hapon. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Posible pa rin ang heavy to intense o matitinding ulan kaya may banta pa rin ang landslide o pagbaha. Gaya ng nangyari sa Tibungco, Davao City kung saan tumirik ang isang bao habang tinatawid ang kalsada na nagmistulang ilog dahil sa baha. Ang mga pag-ulan sa Mindanao ay dahil sa easterlies na bukod sa mainit na panahon nagdudulot din ng thunderstorms. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng malamig na amihan sa Luzon pati ng shear line. Ang ilang linggo ng pag-iral ng shear line at easterlies, isa raw sa mga epekto ng La Nina condition ayon sa Pag-asa. Tinalakayan sa isang climate forum ngayong araw. Base sa pinakauling datos ng Pag-asa, may halos 60% chance na magpatuloy ang La Nina hanggang Abril. Bagamat mahina at short-lived o panandalian lamang ang kasalukuyang La Nina, asahan pa rin daw ang mas maraming ulan sa ilang bahagi ng bansa at posibilidad na magkabagyo. Ang La Nina ay ang pagbaba ng temperatura o paglamig ng dagat sa central at eastern portion ng Pacific Ocean. Kabaliktaran ng epekto niyan sa Pilipinas o sa Western Pacific kung saan nagkakaroon naman ng pag-init ang dagat na siyang nagpapalala ng mga pag-ulan. Ang bawat kwento na natunghayan natin sa Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project, sumasalamin sa katatagan ng mga mag-aaral sa gitna ng kalamidad. Kahanga-hanga ang kanilang pagpupursigi para makapagtapos. At dahil po sa ating pagtutulungan, naipadama natin sa kanila ang diwa ng pagbibigayan nung Kapaskuhan. Dati, aliw na aliw kami habang pinagmamasdan ang mga alon na animoy sumasayaw sa kumpas ng ihip ng hangin. Sa kasagsagan ng pananalasa ng mga bagyong Leon at Marcel. Malupit, nagngangalit na parang gustong kainin at anurin ng buo ang aming munting paaralan. Ito ang tula na sinulat ni Teacher Roselyn tungkol sa mapait na pinagdaanan ng kanilang eskwelahan sa Gonzaga, Cagayan dahil sa bagsik ng bagyong Marce. Pinasok noon ng tubig at buhangin ang mga silid at natuklap ang yero. Sa Lemery, Batangas naman, bakas pa rin ang iniwan na pinsala ng bagyong Christine. Tambak pa rin kasi ang mga lupa sa ilang kabahayan at paaralan dala ng landslide at baha. Buong buhay po namin yun na nagkaganito ang Ayaw-Iyaw Elementary School. Yung pong pader namin, iba na lahat. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi natibag ang pangarap at pagsusumikap ng mga estudyante. Para maibsan ang trauma ng mga batang naapektuhan ng bagyo, nagbigay tayo noon ng mga regalo sa 50,000 kinder hanggang grade 6 students sa bansa sa ilalim ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Project. Kabilang sa ating pinuntahan ang mga eskwelahang nasa liblib na lugar. Sa ating pagtutulungan, natapos na ang ating project nitong unang bahagi ng Enero. Napakalaking tulong ang GMA Foundation na binibigay nyo ngayon dito ngayon, lalo na sa sunod-sunod na bagyo na dumating dito sa amin. At sa mga nais naman tumulong sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga kapuso, patuloy pa rin po ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Kaya sa mga nakatira malapit po dyan, magdoble ingat po kayo. Bilang protection po sa ashfall, ang GMA Kapuso Foundation at Misibis Foundation ay namahagi ng mahigit 300,000 N95 face masks
Sa ngayon, nakapagbigay na po tayo ng mahigit 28,000 N95 face mask sa Rural Health Unit ng La Castellana. Nakatakda rin tayong mamahagi sa bayan ng Bago at La Carlota.